Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga subscribers natin na lumipat ako ng bahay. So meron na akong bagong kwarto. Ang problema lang maliit ito at wala akong espasyo para sa mga bisikleta. Kasi sobrang dami ko din talagang gamit. Kaya ang naisip ko ay bakit hindi ko na lang sa wall i-mount yung mga bike ko. So yun ang magiging video natin for today. So bumili ako ng bike wall mount sa Shopee. So ano ba yung meron pag bumili ka nito? So I bought this bike wall mount. Nakalagay lang siya sa box na ganito. At nakalagay sa bubble wrap ang bawat laman. So ano ba yung mga laman nito? Una, ito yung mount or pedal bracket. Dito sumasampa yung pedal at yung crank para sumabit yung bike. It's made out of steel so sobrang solid yan. Makapal naman yung bakal na ginamit. And I think secure naman yung bike mo pag sinabit mo dito. Ayan, may smiley face pa. So yan yung unang laman ng box. Ito naman yung tire bracket. Dito naman sumasampa yung dalawang gulong ng bike mo pag nakamount na siya sa wall. At syempre, dalawang piraso yan. Syempre, dalawa rin naman yung gulong mo. Unless naka-unicycle ka. Or tricycle. Sige, sabit mo yung tricycle sa wall mo. Anyway, it's made out of steel and super solid din yung build niya. Kasama din sa package yung 6 na screw at yung 6 na Torx. Hindi ko alam kung bakit dalawa lang yung hawak ko dyan. Ayan, 4 na, pero dapat 6 yan. Tawag din nila dyan ay expansion shield. Bahala kayo kung anong gusto nyong itawag dyan. So, ang tools na gagamitin natin ay drill. So, kung wala kang ganito, mag-link na lang ako sa description. At syempre, yung drill bit natin. Kailangan masonry drill bit, hindi pang kahoy. Dapat pang semento. So, sinimulan ko sa pag-imagine kung anong magiging itsura. Hindi, joke lang. Sinimulan ko sa pagsukat ng bike kung saan ang magiging posisyon niya. Hep, alam ko na yung sasabihin ng iba. Not dapat yung drive side nasa labas para hindi tumama yung RD. Alam ko naman yon, pero kasi may plano ako sa kabilang side na pag doon ko nilagay yung handlebar, magkakaroon ako ng problema sa future. Hayaan nyo na yung RD ko. Pag nasira, bibili akong bago. Anyway, tuloy tayo sa video. Tinansya ko lang yung ballpark kung saan yung magiging magandang pwesto sa wall. Kung mapapansin nyo, tanggal yung gulong sa likod kasi para gumaan yung bike kasi ang bigat niyan eh. Tignan nyo yung tuguro muscles ko, galit na oh. Oy, ngawit na yan. So dahil alam ko na kung saan ko ipoposisyon yung mount, kailangan kong markahan kung saan yung position ng mount at kung saan ko siya i-drill. Kailangan yung tandaan na dyan sasabit yung pedal at yung crank. So kailangan mo i-take in consideration yung magiging posisyon ng bike mo relative dun sa mount. So gumamit tayo ng app na bubble level sa cellphone para maging pantay ang pagkakamount ng mount natin. Pagkakamount ng mount natin, so yan, minarkahan ko na para di tayo magkamali ng pagdidrill. Siguraduhin level para hindi mo kang tanga yung pagka-mount. Kasi pag tabingi yan, araw-araw mong makikita yan at araw-araw kang maiinis. So yan, ready to drill na tayo. Tirahin na natin yan. Gumamit ako ng soft drinks bottle para yung mga concrete dust hindi kumalat. In fairness naman sa gumawa ng wall ko sobrang tigas ng pagkakagawa niya. Bago yung drill bit ko yan pero nahirapan. Pero kinaya naman. Test fit lang kung okay yung butas at mukhang okay naman. So pwede na tayong maglagay ng Torx. Hindi ko alam kung bakit bottom bracket tool ang ginamit ko pero pwede na yan. Anything can be a hammer, ika nga nila. Pero wag nyo akong gayahin, gumamit kayo ng proper tools. So pinutol ko na lang yung excess para maging flush yung pagka-mount natin. So ikabit na natin yung mga screws. Screw U mount. So 2 screw lang naman yan. So every bracket 2 screw lang ikakabit mo. Anyway, again, huwag yung gayahin tong ginawa ko na gumamit ng power tools para dyan kasi pwedeng ma-strip nito yung screw mo. Kaya mas maganda gumamit ka ng regular na Phillips screwdriver. And then na-realize ko na mali nga ako. So ayan, regular na Phillips screwdriver na ang gamit ko. So ayan, na-mount na natin. Ngiting tagumpay. And mukhang solid naman. So another test fit, hirap na hirap kasi nakakabit na yung 2 gulong. Kailangan kasi yan para masukat ko kung saan ko ilalagay yung tire brackets. Medyo nag-struggle lang ako kasi mataas at mabigat yung bike. Pero ayan, tinitignan ko kung ano yung magandang position, kung ano yung perfect na tamang position. Perfect na tama pa. Kung titignan, yung pedal bracket pa lang, kaya niya nang isupport yung buong bike. So solid din talaga. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe. Your destination for celebration. So yan, sinusukat ko na kung saan yung position ng first tire bracket natin sa front tire. Markahan muna natin, tignan natin mamaya kung pantay. And then, ganun din sa likod. Initial sukat lang naman yan at pwede pa yung magbago. So kung titignan, ina-adjust ko according dun sa guhit na ginawa ko kanina dun sa front tire. So dapat a-align yan dun sa guhit. Yan. At saka ko minarkahan yung initial mark natin. Buti na lang yung wall ko hindi pa fully finished, kaya okay lang magkamali if ever. Sinadya ko din talaga yan. At eto na nga, sinubukan ko yung ibang bike kung parehas ba ang sukat.
At mukhang magkakaproblema tayo, i-explain ko na lang yan mamaya. For some weird reason, gumamit ako ng host level, which is the right thing to do. Pero parang naging bad idea din to. Makikita nyo mamaya kung bakit ako nagkamali. So nilabel ko din yung pinaka-bracket natin para maganda naman tignan pag minount at hindi ka mainis pag nakita mong nakatabingi. Ang sinundan ko nga pala dyan yung galing sa host level. Makikita nyo mamaya kung bakit sumabla yun. I-mark na rin natin yung butas para alam natin kung saan natin i-drill. Siyempre pati yung kabila inilevel din natin para sigurado. Ang galing nung cameraman mo sa batok pumukus. Pero at least hindi yan choco na batok. I-mark na din natin kung saan i-drill. Sasablay ka din naman so at least alam mo kung saan ka sumablay. It's drilling time! So tinape ko na yung pansalo ng dust natin. Hindi kaya ng one hand, kailangan two hands na. Sabi ko nga kanina, anything can be a hammer, kaya yan. Bottom bracket tool pa rin ang ginamit pampukpok. Kung matigas ang ulo mo, syempre wag mong gamitin yon. And of course, kinat din natin yung excess. So i-mount na natin yung first bracket. At nag-test fit tayo ulit. At dito ko na nakita na may parang mali. Dahil nga sa pedal ito nakamount, yung pinaka-center of balance nasa bandang likod. Ang problema, pag pinilit kong itaas yung harap para sumampa yung gulong sa likod sa bracket, yung weight distribution mapupunta lang sa harap. So sasaluhin lang nung harap na bracket yung bigat ng buong bike. And based dun sa dimension ng pinaka-room, mas mukhang hindi siya pantay pag ganun yung ginawa ko. Kaya dun sa perfect balance as mas pantay sa tingin ko, yung tire sa likod hindi nakapatong dun sa bracket. Kaya ang nangyari, binaklas ko ulit. Buti na lang talaga hindi pa finish yung wall ko so pwede ko pang takpan yan. Anyway, bumutas na tayo dun para dun sa harap na bracket. Drill, 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 drill. Screw, 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 screw. So ayan, mas mukhang pantay at mas tama yung weight distribution. Mukhang solid naman at hindi siya maalog. So ayan, sukatin na natin ulit yung likod na bracket. Kita nyo naman, mas angat siya dun sa unang butas natin. Nakakainis pero okay lang yan, normal sa buhay na nagkakamali tayo. Okay, take 2 ng ating pagsukat ng bracket. So tanggalin na natin yung bike para makapagbutas na tayo ulit. So drill na tayo ulit habang tinitignan ko yung pagkakamali ko sa harap ko. Takpan ko na lang yan ng skim coat after. Inuulit ko, gumamit tayo ng proper tools. Huwag gamiting pampukpok ang bottom bracket tool. So i-mount na natin to, tignan natin kung magiging perfect na yung position na yan. Or baka bubutas tayo ulit. Ano sa tingin nyo guys, bubutas tayo ulit? Ito na ang oras ng paghuhukom and the struggle is real sa bigat. Ayusin lang natin yung harap na gulong sa tamang position and voila! Hindi tayo magbubutas ulit. It feels solid kasi mas pantay yung weight distribution ng bike. At ang ganda tignan. Lalo tuloy ako na-excite dito sa magiging kwarto and YouTube studio ko. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Okay, so ano ba yung mga pros and cons ng ganitong setup? Unahin na natin yung mga cons kasi wala naman kayong magagawa kung ano yung uunahin ko. Unang con natin ay kailangan mong magbutas ng wall. So you need tools, experience, and knowledge para magawa yan. Meron namang YouTube University para dyan, pero syempre, effort pa rin yun. Kailangan mo pa rin mag-aral at gawin yung mga ganong bagay. Pangalawang con, gawa ng ang bike ay iba-iba ang sizes and geometries. Kung ano yung bike na pinagsukatan mo nung mounting ng mga brackets, malaki yung chance na pag naglagay ka ng ibang bike, hindi siya sasakto doon. Tulad nung nangyari sa ibang bike na nilagay ko. Yan yung sinasabi kong magiging problema natin kanina. Gawa ng mas maliliit itong mga bike na ito, hindi talaga sumampa yung mga gulong dun sa mismong mga brackets. Gagana lang yan sa ibang bike kung yung ibang bike na ilalagay mo ay same na same ang size at geometry dun sa pinagsukatan mong bike. Ang third con natin ay syempre, depende sa pagkakalagay mo ng mga mounts kung gaano kataas, kailangan mong buhatin yung bike mo. Hindi siya problema kung yung mga bike mo ay road bike naman na magagaan. Pero sa case ko na full suspension na bike, medyo mabigat ito. Kaya kailangan mo talaga ng effort para lang ma-mount yung bike mo kung mataas yung pagkakalagay mo ng mga brackets. Punta naman tayo sa mga pros. Ang unang pros natin mas secure yung bike mo kumpara sa ibang mga wall mounts. Gawa ng meron kang 3-point contact sa wall. Yung iba kasing wall mount, secure naman, pero nakahang sa mismong top tube yung bike mo.
So pwedeng mag-dangle-dangle yung bike mo dyan. Unlike pag naka 3-point contact ka, mas hindi gagalaw yung bike mo. Siguraduhin mo lang na secure yung pagkakamount mo ng mga brackets para talagang solid at hindi malalaglag yung bike mo. Pangalawang pros, mas less yung space na kinakain ng bike mo sa ground. Gawa ng sa wall siya nakamount, so sa mga tight spaces na katulad nitong room ko, magkakaroon ka pa ng additional space para sa ibang mga bagay. Pangatlong pros, ang ganda tignan. Lalo na kung maganda yung bike mo, tulad nitong GT Zazcar na available sa RD Cycles, parang meron kang art piece na nakasabit sa wall. Iba rin kasi yung nabibigay na saya kahit tinititigan mo lang yung mga hard-earned investments mo. So yun, kung meron kang bike wall mount na ganito, i-comment mo sa baba yung mga sarili mong pros and cons. At kung wala ka pa nito at gusto mong magkaroon, ililink ko sa description yung produkto para makita mo na rin yung exact na presyo. Pero usually, lumalabas naman na yung produkto sa bandang baba ng ating screen. So pwede mo na rin i-click yan. Those were affiliate links na pag dyan mo binili ay may konting tulong yan sa channel without an additional cost sa inyo. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. At dito na nagtatapos ang video na to. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!